says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen? Praise God. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po. I come before you today. Praise God. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. For all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa bawat isa. Sana po ay maliwanag po ang ating broadcasting. Praise God. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sweet for all you've done, for all you're going to do. Praise God. Thank you, thank you. Blessed evening po sa bawat isa. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you. Yes, we do.
Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Praise God. Magandang gabi po. Wala akong masabi sa Panginoong Diyos kung hindi thank you Lord. At tayo po ay hindi niya hinayaan na hindi po makapagpahayag ng salita ng Diyos. Bagaman anytime po pwede po tayong makat kasi hindi po ganun kalakas ang atin pong reception at ang internet. Pero gayon pa man din po, thank you Lord na rin po at tayo po ay nakapagsimula ng ating Bible studies dahil sa umaga po talaga ay medyo may kahinaan po ang internet pero ngayon po ay medyo lumalakas. Pero ako po ay bumabati po sa inyo saan man kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ngayon ay naririto po sa Mindanao at nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil tayo ho ay nakapaglakbay at na-accomplish po natin yung lahat ng ipinapagawa ng ating Panginoon. Doon po sa nangangamusta, lalong-lalo na po kay Nanay Soli, okay lang po ako, Nay, at naging matagumpay po ang atin pong layunin. Kausap ko po lahat ng officials po ng UST General Santos City at naging matagumpay po yung mga gampanin po natin na upload natin po sa Facebook natin. At ako po ay talagang natutuwa dahil ako po ay minute ng lahat po ng mga officials. Maski po yung pinaka-head nito pong UST General Santos at lahat ng mga department chairs, lahat po ng mga direktor. Kaya ako po ay tuwang-tuwa, lalong-lalo na kay Dr. Manahan, siya po yung pinaka-pinuno, pinaka-head po ng UST General Santos City. At gaya ng UST ho, napakalaki, 82 hectares po ang lupa. At tayo din naman po ay nagpapasalamat dahil tayo po ay kasalukuyang nakaka-broadcast, kasalukuyan po na sana po ay kung medyo nahihinto-hinto yung boses ko dahil mahina ho talaga ang ating internet connection. Kayo na ho ang magpasensya. No? I hope po na naririnig nyo po ako at binabati po natin. Magandang gabi po kay Brother Jeff Pestaño. Magandang gabi po kay Jonalyn Zonyo. At gayon din naman kay Sister Lani Gruta. Magandang gabi po sa inyo. Ayan po, nandyan din po si Sister Aster na napapanood nyo rin po yung mga stories. Magandang gabi po dyan sa Middle East. Kamusta po kayo? Kasi kung tatanungin nyo po ako sa mapa po, pakita ko lang po sa inyo kung nasaan po ako. Ito po yung mapa ko. Ito, kayo po naririyan po sa Maynila. Ayan po, nakikita nyo, no? Nasa Maynila po kayo. Ako po ay nasa Jensan at naririto ngayon sa Sarangani. Bumaba na ako ng Sarangani. At ang oras dyan ho from Jensan to Sarangani ay mga 2 oras po. Ayan po. So pa-shout out po kay Sister Lani Donayon Gruta. Ayan, pa-shout out daw po. Ayan. Salamat po Sister Irma at malinaw po. Ang layo ho kasi ng distansya natin. Nakita nyo dito sa mapa ng Pilipinas. Kayo ho ay naririyan po sa Maynila. Ako po ay nandito ho sa Sarangani ngayon. From Jensan, bumaba na ho kami ng Sarangani. 2 oras po yung pagbaba. Ayan. So hopefully po, sana ay napakalinaw po. Ayan po. Ayan yung mapa natin. At nasa Gumasa ho tayo ngayon. Dito po sa Glan, Sarangani. Sa Glan, Sarangani ho tayo sa may Gumasa. Nandito po tayo sa Anbi Hotel Resorts po. Ayan. Kaya kamusta na po kayo dyan? Lalo na po yung ating kapatid na taga Sorsogon, Bicol na kasama si Brother Dino. Kamusta po? Ako po ay naririto ngayon sa Mindanao. Ayun po, nasa Puwit po, nasa ilalim, nasa Sarangani po. Kamusta po kayo lahat dyan? Ayan po. Kaya magandang gabi po sa bawat isa.
At panalangin nyo, maganda pa rin yung ating pong reception dahil ay hindi ko po alam. Sana po no, loobin ng Panginoon Diyos. Lalo na po yan. Magandang gabi po kay June Rubia. Magandang gabi po kay Sister Myla. Ayan po, nakakasama po natin. I hope Sister Myla ay very clear tayo ngayon at live, no? Dito po sa Sarangani. Nagbaon po ako kanina nung bumili po ako sa tupi. Ito po yung mga saging. 40 pesos lang ho dito pagkain ko ngayon, ano ho, 40 pesos ho lahat ito. Ayan ho, nakita ninyo. Ang hirap nga lang ho dalhin ho sa ano at ito po ay ang guyabano ho dito ay talagang blines ng Panginoon ng lugar na ito. 50 pesos so isang kilo, kalahating kilo lang naman po ito. Ito po ay 25, natawaran ko pa ho ng 5 piso, so 20 pesos so maganda po to sa katawan. At ang mga mangga ho rito, ito, sample lang ho. No? Natutuwa lang kasi po ako, ito, bumili ako 1 kilo ho ng mangga rito at ang manggay 90 pesos ang 1 kilo. Ayan po. Puro mga malalaki ho yan, no? Yung kalabaw ho yata yan na talagang hindi ho hininog sa kalburo eh. Yun no, ang maganda rito, mura ho bilihin. Kaya binabati po natin. Ayun po, si Pastor Elmer. Kamusta po kayo dyan sa Puray Christian Church? Binabati po kita ng tao sa aking puso. At loobin nawa ng Panginoong Diyos, ako po'y makakapunta po dyan sa linggo. Ngayong linggo po, ang balik ko po ay Sabado po ng gabi. At kami po ni Sister Irma, loobin ng Panginoon ay aakyat po dyan sa Puray Christian Church para mag-award po ng mga graduate ng elementarya, ng high school po at ng kolehiyo. Mapagpalang gabi din po kay Sister Leia sa lahat po ng nandiyan dyan. Nanay Soli po ay salamat sa prayer po at ako po ay nasa magandang kalusugan na yan. Ayun, si Nanay Soli po ay nag-enjoy din sa mga story natin sa Facebook. Magandang gabi po kay Sister Irma. Thank you po at napakalinaw ng reception. Talagang tamang-tama ho yung ating inawit. Thank you, Lord. Ayan. Kay Sister Emmy, salamat po sa prayer ninyo at sa pamumuno sa gabing panalanginan kasama si Brother Greg. Pagpalain po kayo. At si Crisel po, ayan. Binabati ko nga ho pala ang Marbal, lalong-lalo na ang atin pong mahal na Pangulo, si Pastor Jerry Ballesteros. Kamusta po kayo dyan? At tayo po ay nag-celebrate ng 42nd anniversary ng Marbal noong pong Lunes. At nagpapasalamat po tayo dahil kayo po ay namuno ng maayos po sa Marbal. Yan ho, yung 42nd anniversary po natin na ginanap dyan po sa Marikina Convention Center. Nandito na po ako ngayon sa Sarangani ho. Magandang gabi rin po kay Hando Williams. Hi Pastor, watching from California. Hope you still remember me, Hans. Yes, I remember you, Hans. Loud and clear. And I'm here right now in the southern tip of the Philippines, here in Mindanao. So I hope it's very clear there in California and you are able to receive very well the message of the Word of God here in Mindanao, southern part of the Philippines. So regards also to Sister Lizette. I hope you are in good hands right now. Yan, so andito pala si Brother Williams at gayon din naman po Sister Odi, every morning kasama po namin sa prayer yan at ang lahat po ng mga kapatiran. Si Georgie, salamat sa presence din ni Georgie. Magandang gabi sa iyo dyan. At na-receive ko na po yung mga message po. Sister Wendy, magandang gabi po sa inyo. Ayan po, no, si Sister Janelle. Yan po yata yung maliit na anak po. Apo ni Pastor, Pastor Elmer. Si Rodney. Nanonood si Rodney. At gayon din naman po si, ayun po, si Ejet. Andyan din si Ejet. Si Rizel Daito. Kamusta ko kayo sa Puray? Excited na ho ako at miss ko na ho kayo. Loobin ng Panginoon. Sa linggo, magkasama-sama po tayo dyan. Kaya nagpapasalamat po tayo. Sabi nga po pala nung pari dito, bakit daw po nasa Maynila pa po ako?
dapat daw dito na lang po ako magturo. Wag naman po sana akong i-assign dito, Father. Bagaman napakamura po, ano, para sa kabatiran nyo, ho, yung pumunta ako sa palengke ho yung tuna belly ho, 150. Ewan ko po, hindi naman ho kasi ako namamalengke. Pero ang 1 kilo po ng tuna belly po ay 150. Yung panga po, masarap iihaw, 160 po ang kilo rito, no? 150 yung tuna belly, 160 po yung panga. Yung guyabano, 50 pesos. Yung mangga ho, 90 ho ang 1 kilo. Tapos yung saging na isang ganun po, nabili natin ng 40 pesos. Ayun po. So magandang gabi po. Pasensya no, naaliw lang po ako, no? Kasi parang namumurahan po ako Ayan po, ayan. So salamat kay Brother Nel sa pag-alala nyo po at sa concern ninyo. Ano ho? Sarangani po tayo. Kanina nasa Jensan, palipat-lipat tayo. Jenilyn Mondero, magandang gabi. At ang ating Brother Pogi. Brother Danny, kamusta ka na? Si Ate Bebs, taga dito ka pala Ate Bebs, taga Tupi. Kanina lang ho, nandun ako sa Tupi at saka sa Polomolok, sa South Cotabato. At dun sa Tupi ho, parang Baguio. Malamig po, mag-enjoy kayo Sister Irma, bagay sa akin ho. Sana makabili ako ng rest house dito. So, alam nyo po, mga 21 degrees to 20 degrees ho doon sa Tupi. Kasi balubundukin ho Yun po yung capital ng mga pinya rito, no? Sa Bukidnon po, mas maraming pinya. Pero ang tanim po ng pinya, marami po dito sa Tupi. At saka yung marang po ay 50 pesos din 1 kilo. Sana po loobin ng Diyos na madalhan ko kayo lahat. Ang bigat-bigat po kasi. Kaya magandang gabi po. May maganda ho tayong pag-aaralan po sa gabi na ito. At ang atin pong pag-aaralan ay walang iba po kundi ang pagbangon po muli, no, mula sa kamatayan po ni Tabita. Kung napansin niyo mga kapatid, marami po tayong mga tinalakay na, no? Si Lazaro, a very good example kung paano siya binuhay ng Diyos. Tinalakay natin mga kapatid, ito pong si Eutico na nahulog. Naalala niyo pa po yung anak na babae po ni Jairo. Hindi pa natin natatalakay po yung anak ng byuda po doon sa Nain, sa Lucas po 'yon. Pero ngayong gabi po sa Aklat ng Gawa, maganda pong mapag-aralan natin since ito po ay sumasang-ayon dun po sa tema na atin pong pinapahayag tungkol po sa kamatayan ni Kristo, dun sa salita pong kasapatan kay Kristo. Nasa second quarter tayo, pinapaalala ko lang po, at ang topic po ay tungkol sa kamatayan ni Kristo. Batay po sa memory verse na atin pong pinapahayag. At isa po sa very exciting po na kwento ay ito pong negosyanteng si Tabita. Ayan po, no? Itong negosyanteng si Tabita po na ito ay nabuhay po siya at dinemonstrate po dito ang kapangyarihan na naman ni Kristo na kanyang ibinabahagi, lalong-lalo na sa kanyang mga alagad. Kaya exciting po tayo at excited po tayo at exciting po ang ating pag-aaralan. Magandang gabi po sa inyong lahat at tayo ho ay muli na naman po. Andyan din pa pala si Dimples. Good evening Sister Dimples at ang ating mga kapatid. Ayan. Kaya bago po tayo tumungo, pasalamatan lang natin ang Panginoong Diyos dahil sa ngayon po ay niloloob pa niya na tayo po ay makapag-broadcast po live dito po sa Sarangani. Tayo po ay yumuko at pasalamatan natin po. Thank you Lord, gaya ng inawit po natin. Ama naming makapangyarihan, muli po salamat Panginoong Ama sa lahat ng mga natapos ko po na mga trabaho at nakausap ko po ang mga matataas na official po ng UST Jensan. Salamat po Panginoon sa lahat po ng paggabay nyo sa eroplano, nakalapag po ng maayos. Sa mga sasakyan po at nakapunta po ako sa mga patutunguhan ng walang aksidente at ang mga enjoyment po sa lahat ng mga pinasyalan, pinuntahan at sa pribileyo ho makarating dito Panginoon ng
kasama po sa gawain at trabaho po. Salamat din naman po sa mga kapatid pong nakikinig ngayon. Panginoon, loobin mo po na sana po'y wag makat ang amin pong pagpapahayag ng salita ng Diyos na ito at patuloy po sana ang mga kapatid po ay matamnan ng lahat ng mga mahalagang salita na ito. Mamunga po 100 beses, mamunga po 30 beses. Patawad din, Ama, sa lahat ng aming nagawang mga kasalanan. Ano man po ang nagawa namin, Panginoong Ama, magsimula po sa isang buong dumaan po na linggo, ang mga nasabi, na isip, na isa puso, nasabi po na hindi tama, patawarin niyo po kami, Ama. Kaya Lord, maraming salamat sa pamagitan po ng pagtigis ng dugo ni Kristo ay kami po'y nahugasan at nalinisan sa lahat ng kasalanan. Maraming salamat po. Ito po ang aming pagsusumamo at panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Kaya muli ho, magandang gabi po mga kapatid at nagpapasalamat po tayo at nandyan pa rin po kayo patuloy po na nakikinig in the Word of God. Kaya sana po ay matuto tayo, maganda po ang ating pag-aaralan ngayon at sana po ay inyo pong matutunan ito pong napakahalaga po na talakayan tungkol po sa pagbangon po ni Tabita. Hindi po layunin ng ating Bible studies na umikot lamang po sa pagbubuhay ng patay, kung hindi nilalayon po nito mga kapatid na si Kristo ho ay mabigyan natin ng parangal na siya ang may-ari ng buhay, siya ang nagbibigay po ng kalakasan, at anytime po na gusto po tayong buhayin ni Kristo, kayang-kaya niyang gawin, kaya we don't have to worry, hindi tayo kinakailangan pong mangamba. Kaya po sa pag-aaral natin na ito, nawa po ay kapulutan na naman po natin ng aral na meron na naman po tayong 4 na bagay po na makukuha mula po dito. At simulan na po natin sa aklat po ng Gawa. Ayan po, sa Gawa 9:36 hanggang 42. Kung tatanungin niyo po ako, sino ba si Tabita o si Dorcas? Dalawa ho pangalan niya eh. Kaya pag-aralan natin kung sino si Tabita o si Dorca. At ito po ang sinasaad ng banal na kasulatan. Kung dala niyo po ang Biblia ninyo, nandito po sa aklat ng Gawa, 9:36 hanggang 42. Medyo mahaba-haba po at malaki po ito pong atin pong tatalakayin, kaya po 2 slides ang akin pong ginawa. Sabi po ng Gawa, 9:36 hanggang 42, sa unang slide po, sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan niya ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. So si Tabita po at saka si Dorcas, iisang katauhan lang po yan. Sa wikang Griego lang ang pangalan niya po ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw nga na yon, nagkasakit ho si Tabita o si Dorcas at siya po ay namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa Joppa ang Lida. Yung Lida ho, isang lugar din yun. Malapit lang sa Joppa ang Lida. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Ayan, para pumunta po agad sa Joppa. So ulitin ko po, si Tabita po o si Dorca po ay naggugol ng kanyang panahon sa paggawa po ng mabuti, sa pagpakawang gawa po, pero kagaya po ng isang tao, siya po ay namatay at nagkasakit ho siya, namatay, nilinis na ang kanyang bangkay, inimbalsan muna ho siya, at ibinurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa Joppa ang Lida. Nandoon po sa Lida ho, yung mga alagad ho ni Pedro. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya'y pakiusapan na pumunta agad sa Joppa. At sa susunod ho na verse, sa Gawa 9:39 hanggang 42, sumama naman sa kanila si Pedro. At pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda
umiiyak sila at ipinapakita o pinakita nila ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila nung ito po ay nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro at hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Joppa kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Napansin niyo po, no? Sabi po doon sa anak ni Jairus, Talita kum, ining bumangon ka. Sabi naman din po, no? Kay Lazaro, Lazaro, lumabas ka doon po sa kuweba kasi doon po siya nakalibing, At gayon din naman po, hinawakan din ni Pablo, ito pong si Eutico, no? At sa paghawak niya, gumaling. Yung namatay hong nahulog sa third floor dahil nakatulog sa pakikinig ng salita ng Diyos, gumaling, nabuhay. At ito naman pong mabuting babae po, gumagawa palagi ng mabuti, ng kawang gawa. Ang pangalan po niya ay si Dorcas o si Tabita po. Sa paggawa niya ng mabuti, nagkasakit siya. Sa pagkakasakit niya, lahat ho tayo pwedeng mangyari ho yun. Namatay siya. At dun sa kanyang kamatayan nung nagkasakit siya, mga kapatid, siyempre, nag-iyakan ng lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Tatandaan niyo po, pag mabuting tao ka, pag ikaw po ay maraming nagawan din po ng bunga po, no, ng banal na espiritu, lalo ng pag-ibig, marami po ang iiyak, marami po ang makikiramay sa iyo. Kaya ganun ho yung nangyari. Pero ipinakita ng Panginoon na ang Diyos ang may hawak ng buhay ni Dorca. Anytime po, pwede po si Dorca na lumakas, pwede po siyang gumaling sapagkat ang taglay-taglay po ni Pedro ay ang kapangyarihan ni Kristo at si Kristo ho ang may-ari ng buhay. Si Kristo ho ang may-ari po ng hininga natin. Si Kristo po ang may-ari ng pagdaloy ho ng dugo natin. Ayun. Kaya sinabi ni Pedro, Tabita, bumangon ka, at sa laking gulat ho, no, ng mga taong naroroon, bumangon nga si Tabita at ipinakita po siya sa lahat ng mga hinirang, ipinakita po siya sa lahat ng mga byuda at lalo pong dumami doon po sa lugar na yon ang mga mananampalataya. Ano po ang itinuturo sa atin ng kwentong ito? Napakadami po mga kapatid. Binabati po natin lahat ng ating mga kapatid, lalo na po si Sister Maribel Reybuenan po. Ayan, at maraming salamat sa pag-attend nyo palagi ng church. Si Sister May, magandang gabi po sa inyo. At si Sister Baby, maraming salamat po sa pangangamusta. Si Jeneline Mondero, kamusta na po kayo lahat dyan? At maraming salamat din. Ayun, regards din po sa sister wife mo, Brother Nel, kamusta po? Ayan. Kaya doon po sa nangyari po na yon, meron tayong mga puntos, meron tayo pong mga mapag-aaralan po ngayon na masasabi po natin na kapupulutan natin ng aral at hindi lamang po yon, lalong pagpapalakas po ng ating pananampalataya. So tayo po ay tumungo na ano po yung tinuturo ng mga talatang ito para lalo tayong tumatag. Ayan po, no? Ang unang-unang itinuturo dito, doon po sa buhay ni Dorcas, dito po sa buhay po ni Tabita, no? Yung babae po na namatay. Ang sabi po dito, ginugol niya, sabi ng Gawa 9:36, ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Ayan. Alam nyo mga kapatid, meron po kayong mapupulot po na maganda po ritong aral. Alam nyo po, tayo po ay nanampalataya kay Kristo kaya tayo'y naligtas. Tayo po ay nanalig sa ating Panginoon kaya tayo po ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero gaya po ng itinuturo natin, ang pananampalataya po ay nagbubunga.
samantalahin natin ang pagkakataon na tayo po ay makapaggawa ng mabuti, makapaggawa po ng pagkakawang gawa. Kasi pag ito po'y nilakaran natin, mga kapatid, ito ho, no? Pag tayo po'y pumanaw na, at gayon din naman po, lahat naman ng tao'y papanaw, ano ho? Marami hong makikiramay sa atin pag tayo po ay naging mabuti sa kapwa. Marami pong iiyak din sa atin kung tayo po ay naging mabuti ho sa pagkakawang gawa natin. Maraming makakaalala po sa atin at tayo po ay kahit sa huling hantungan natin, bibisitahin ng mga taong nahawakan natin ang puso nila, sa mga tao pong naturuan natin, sa mga tao pong minahal po natin. Kaya nga uulitin ko po, nagtuturo po ang kamatayan po ni Tabita o ni Dorcas po ng paggawa ng mabuti. Paggawa po ng mabuti. Ayan. Magandang gabi po kay Shanika Soriano. Kamusta ka na, Iha? At gayon din naman po kay Jonathan Mobilia. Palagi po nating taga-subaybay po yan. At andito rin po si Brother Chito. Kamusta na po, Brother Chito? At Sister Minda Manuel, salamat po sa mga panonood ng mga story natin. Ayan. Kamusta po kayong lahat yan? Tsaka si Narce, ayan po. Si Kiel pala, Narce, ang apelido niya eh. Kinasal po natin. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. Ayun. Kaya gaya po ng sinabi ko, ano ho, pag tayo ho ay nabuhay at ginugol natin ang ating panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa, ito po ay pagtugon po sa sinasabi po ni Jesus. Nais ko pong i-share sa inyo, ito po electronic Bible na lamang po ang dala ko. No ho? Sabi po ni Pablo nung nangangaral siya sa iglesia ng mga taga-Galacia at nais ko pong i-share sa inyo. Sabi ng Galatians chapter 6 verse 9. Dito po sa Galacia 6:9. Ano po ang sinasaad dito? Sabi po ni Pablo dito po sa Galacia 6:9. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Napakaganda, no? Katulad ni Dorcas, katulad po ni Tabita, paalala po ni Pablo at ito po'y tinuro ni Kristo sa kanya. In Galatians chapter 6 verse 9, wag po tayong magsasawa sa paggawa po ng mabuti, sapagkat pagdating po ng takdang panahon ay aani po tayo kung hindi po tayo magsasawa. Sabi nga po ng unang Korinto 15:58, 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sapagkat ang inyong pagpapagal ay hindi ho mawawala ng kabuluhan. Kung ito man ho ay pagpapagal para kayo po ay maging mabuti, kung ito man din po ay pagpapagal upang kayo po mga kapatid ay maging mapagkawang gawa, at ganoon sinasabi ko sa inyo, no, pagka po tayo po ay mabuti at nagkakawang gawa, nasasamantala natin yung pagkakataon. Ang sabi po, samantalahin natin ang pagkakataon na gumawa ng mabuti sapagkat alam natin pong malapit na ang panahon. At gaya ho ng paalala ho ulit sa atin, sabi ng Galacia 6:9, wag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi ho tayo magsasawa. Gaya po ng buhay po ni Tabita, alam nyo mga kapatid, si Tabita ho, ligtas na ho yan. Disipulo ho yan, sumusunod po yan sa mga utos ni Kristo. Pero bagaman nagkakamali siya at nagkakasala pa rin, ang sabi po dito, ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at sa pagkakawang gawa. Gayon din naman po, sabi po ng unang Korinto sa 15:58, your labor in the Lord will not be in vain. At gayon din naman po ang sabi ng Galacia 6:9, napakaganda po, no? Samantalahin natin ang pagkakataon na gumawa ng mabuti. Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating po ng takdang panahon, tayo po ay aani kung hindi po tayo magsasawa. Kaya mga kapatid, ano ho, si Tabita po, nananampalataya kay Kristo. Pero sa kabila din po ng kanyang pananampalataya kay Kristo, masigasig po siya. Huwag tayong makakalimot po. Bago po dumating yung kamatayan, sana kapatid, nakitaan tayo ng mga bunga po, ng mga kabutihan, bunga po ng pagiging
mapagkawang gawa. Mga kapatid, pagka naglingkod tayo sa Diyos, hindi po kayo pababayaan eh. Alam nyo po, yung protection lang na nakapunta ka po sa lugar na ito, yung protection lang ho na hindi lamang po yun, na-enjoy nyo po yung trabaho ninyo kasi kung saan ka po pinapupunta, kasama na rin ho dyan, yung pasyal mo, kasama na rin po doon yung pagkain mo, yung transportation mo, nakabahagi ng trabaho mo, hindi ho ba? Kaya lahat ho yan eh. Pag kayo po'y gumawa ng mabuti, ang Diyos ang susukli. Pag nagpagkawang gawa po tayo, ang Diyos pong nakakaalala sa inyo. Kahit hindi na po ang taong makaalala sa inyo, hindi po kayo ma-recognize ng tao, pero basta ang Diyos po ang nakapag-recognize sa kabutihang ginagawa ninyo, sa pagkakawang gawa ninyo, maging tayo ho, pagka namatay, katulad ho matutungayan natin, ang daming dumalaw kay Dorcas, ang dami po ng dumalaw po kay Tabita. Iisa lang po si Dorcas at si Tabita, no? Kaya isa pong itinuturo sa atin yung paggawa ng mabuti habang tayo po ay buhay. Ikalawa po, mga kapatid, napakahalaga po na tayo ho ay nakikiramay. Mga kapatid, wag lang ho yung may namatay. Ayun po, katulad po ngayong gabi po, ang Peace of Harvest din po ay nakikiramay po sa mother-in-law po ni Sister Janet at saka ni Pastor Carl. Ayun po, pumanaw na ho, kung nabalitaan nyo po kanina, naroroon din yung ating pakikiramay, naroroon din yung ating pagsisimpatya. Kasi mahalaga po na ang tao po'y nakikiramay. Tignan nyo ho ang sinasaad po dito sa pangyayari sa kamatayan ni Tabita o ni Dorcas. Sabi po ng gawa dito po sa 9:37 hanggang 38. The book of Acts chapter 9 verse 37 to 38. Sana mapakita din natin ito. Hindi lang tayo gumagawa ng mabuti, nakikiramay tayo sa kapwa. Sabi po rito, ng mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Ito po si Tabita. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa Joppa ang Lida. Ito po yung mga lugar po, dito po sa gitnang silangan. Malapit lang sa Joppa ang Lida. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Ayan. Alam nyo mga kapatid, kahit na pagod po tayo, kahit may mga trabaho po tayo, isa po na commitment natin sa church at sana nagseset tayo ng example sa mga kapatid. Pagka may mga namamatay tayo na mga kamag-anak o kaya po ay mga kapatid po ng Feast of Harvest, tayo ready, nagko-conduct tayo ng service. Pag namamatayan po ang ating mga kapatid o kaya po ang kanilang mga kamag-anak, nagbibigay po tayo ng abuloy. Kasi utos po yun eh. Ang pagkakawang gawa, kasama din po yung pakikiramay. Mga kapatid, hindi lang po pag Christmas party, nandoon tayo dahil masaya. Hindi lang ho dahil nandiyan po yung ating anniversary, 34th this coming June, nandun tayo dahil may pagkain, masaya. Pero pag may namamatay, lalong higit naroroon tayo. Uulitin ko po itong pinag-aaralan natin. Ang sabi po dito, malapit lang sa Joppa ang Lida. Ang sabi po, kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Kaya si Pedro bilang pakikiramay niya, nag-agree po siya kahit marami po siyang mga takdang trabaho ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi po nawala yung kanya pong presensya doon sa burol po ni Dorcas o sa burol po ni Tabita, sapagkat na-embalsamo na po si Tabita, ang kanyang kataway nilinis na, nasa itaas na po, at nais lamang po ipaalam kay Pedro, hindi naman siguro sila nagmumungkahi na buhayin, na ipaalala lang kay Pedro na since malapit lang naman po siya doon sa lugar, sa Joppa, nasa Lida po siya, he might as well go there para po siya po ay dalawin o kaya siya po ay makita natin po makiramay. Mga kapatid, tingnan ho natin ulit ang sinasaad. Maganda po yung paggawa ng mabuti, maganda po yung pakikiramay sa kapwa, at nais ko pong basahin sa inyo ang isang talata po ng Biblia na
Sinasaad din po dito sa aklat ng Roma nung nangangaral po si Pablo sa Romans chapter 12 verse 15. Ang sabi po rito, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis kayo sa mga tumatangis. Aral po yun, kapatid. Pag may mga kapatid pong namatayan, kamag-anak po nila o kaya po sila po ay humingi po ng church service, hindi naman po inuobliga tayo. Pwede naman po ninyong tanggihan o pwede naman yung sabihin na hindi pwede. Pero mga kapatid, lalong-lalo na mga kapatid ho natin na natili sa church, yung mga kapatid po nating tapat sa Diyos, umasa po kayo, kapatid. Pagka ho ang inyo pong kamag-anak o ang inyo pong malapit sa buhay po ay namatay, naroroon po ang buong puwersa ng Peace of Harvest. Alam niyo po ba kung bakit? Nanatili kayo sa church, mahal ninyo yung church, at ganun din tayo mahal ng Panginoon at ganun din po kamahal ko po kayo, mga kapatid. Yan ang mahalaga po sa mga may mother church. At kung halimbawa naman ho ay wala na tayo sa Peace of Harvest, ay wag ho nating ipagkakanulo na sasabihin natin, ay hindi naman ako nabago sa Peace of Harvest, hindi naman yan ang church na nakapagbigay sa akin ng tamang aral ni Kristo. Tama ho yung pinapahayag natin. Kaya dun sa mga iba po na mga kapatid natin, itinatanggi yung church ho natin o kaya po hindi sila na-bless sa church natin, siyempre pag dumating din yung takdang panahon ng mga kapatid, ang prioridad natin ho sa mga ganun po, na mga pakikiramay din, usually po yung talagang sumama sa church. Pero hindi po tayo nagkakaila po na aral ni Kristo ho. Sabi po, makitangis kayo sa mga tumatangis at kayo'y makisaya sa mga nakikisaya. Kaya nung nabalitaan po ni Pedro na namatay na po si Tabita, isang lingkod ng Diyos, ay talaga pong wala pong isang salita po, no? Siya po'y dumiretso, siya po ay nandoon po sa hindi inaasahang pagkakataon, mabubuhay nga po ng Panginoong Diyos sa pamagitan po ni Pedro, itong si Tabita. So ulitin ko lang po, no, yung pong pagkabuhay po, pagbangon ni Tabita, nagtuturo po sa atin. Una po, katulad ni Tabita, dapat tayo gumagawa ng mabuti at mapagkawang gawa. Pangalawa po, kinakailangan mga kapatid, ang atin pong pakikiramay din naman po sa atin pong kapwa. Yan po ay mga bagay na talagang napakahalaga. So nakita po natin, sabi po ng Romans 12:15, makisaya kayo sa mga nakikisaya. Pagka ho, mga party o kaya po may outing ang church natin, sumama kayo. May Christmas party, may mga raffle po tayo, dapat nandun po kayo, anniversary. Kailangan makisaya po kayo. Pero pagka meron pong mga kalungkutan, kailangan din naman po nating mag-effort, magpadala ng bulaklak, magbigay ng abuloy, magpuyat gabi-gabi, lalo na sa mga ka-close po natin, na mga kapatid po sa church, makiramay po tayo sa kapwa. Ganun po ang ginawa sa Gawa 9:37 hanggang 38. Nagsugo po ng dalawang lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa at wala pong hesitation o wala po siya na anuman pong mga pangamba, dumiretso po, ito pong si Pedro doon po sa burol ni Tabita. Ayan. Kaya mahalaga po, no, hindi lang pag masaya tayo, naroroon tayo, kailangan po talaga rain or shine sa gawain ng Panginoong Diyos. Alam niyo po, hanggang ngayon, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon, hindi pa tayo napuputol. Talaga pong ang hina lang, 1 bar lang. Talagang salamat po. Inawit ka na, thank you Lord. Pero kung ako man po'y maputol, pasensya na ho kayo, baka hindi na po ako makabalik. Loobin pa rin nawa ng Panginoong Diyos, matapos natin itong gawain na itong hindi ho napuputol. So, ano pa po yung ikatlo, mga kapatid? Tungo naman po tayo sa ikatlo. Ayan. Kailangan ho, nagpapanalangin tayo dun sa mga nangangailangan. In this case, nagbigay po ng ehemplo. Ito pong si Pedro. Ang pinanalangin niya ho, yung patay para mabuhay. Pero ngayon, ang ipinapanalangin po natin sa panahon natin ngayon, yung may malubang karamdaman na siya po ay gumaling. O kaya po yung namatay spiritually, na siya po ay mabuhay po sa spiritual. Gaya po ng sabi ng Gawa 9:39 hanggang 40. Sabi ng Acts chapter 9 verse 39 to 40, sumama naman sa kanila si Pedro
At pagdating doon ay dinala siya sa silid sa itaas. Doon po kasi nakaburol si Tabita. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda. Kita nyo, dahil si Tabita ho'y mabait, si Tabita po'y mapagkawang gawa, lahat ng mga byuda, mahal siya. Umiiyak sila at ipinakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas o ni Tabita para sa kanila nung ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Ayan po, panalangin sa nangangailangan. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. At dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Praise God. Ang ganda, no ho? Para pong si Eutico, para pong yung anak ni Jairo, para pong si Lazaro, at yun pong anak ng byuda sa Nain, di pa natin na pag-aaralan, ano ho? Pero bumangon ka, Tabita, bumangon ho. Mga kapatid, hindi ho nangangahulugan sa panahon natin ngayon, ano, pupunta tayo sa simenteryo at ipapanalangin ko po yung mga namatay doon. Hindi na ho mangyayari sa ngayon yun. Nag-demonstrate lang po ang Panginoon na siya talaga po ang may-ari ng buhay, ang mga bangkay na bubuhay ni Kristo. Pero panampalatayanan na natin yun. Hindi na kinakailangan i-demonstrate pa ngayon po yan. Ang nakikita natin ngayong nangyayaring mirakulo, yung patay spiritually ho, talaga makikita nyo ay nabubuhay po spiritually. Pero ganun nga ho, no? Nakita nyo yung mga byuda, bakit sila nag-iiyakan? Bakit po sila nalungkot? Pinakita ho yung mga damit na tinahi, binurdahan, pinakita po kay Pedro, mahal na mahal namin itong si Dorcas, mahal na mahal namin itong si Tabita. Alam nyo, pag kayo po'y gumagawa ng mabuti sa araw at gabi, at kayo po ay mapagkawang gawa, patuloy ho mga kapatid, maraming magmamahal sa inyo. Kaya nga ho, nakita natin ano ho, dumamay po si Pedro, dumamay yung mga byuda, nag-iiyakan pa. Pero pinapakita po rito ano ho, kailangan mag-ukol tayo ng panalangin sa mga nangangailangan. Sa mga kapatid po, nag-share sa akin, Pastor, pwede nyo po bang ipag-pray ako? Pastor, pwede nyo po bang sabihin ito na sa atin pong gawain na sana po ay marinig po ng mga tagapanalangin. Ayan, ang dami po nating mga pinagpe-pray sa umaga po. Andyan po si Sister Clarice. I believe and with all my heart, gumagaling po siya. Andyan po si Jubel, magandang gabi po. Si Jubel, ipinananalangin natin. Patuloy po yung paggaling ni Jubel. Ako'y umaasa. Andyan po ang panalangin kay Ate Lina. Patuloy yung gumagaling po si Ate Lina at mga kapatid natin po sa Estados Unidos, Cross Family, magandang gabi po sa inyo. Naririto po tayo sa Mindanao, sa Sarangani. Ayan po. Kaya nakikita po natin ano, once may pangangailangan, not necessarily po patay na bubuhayin. Once na may pangangailangan, i-approach nyo kagad po, ano ba ang gusto mong ipag-pray ko sa iyo? Ano ba ang gusto mo na idalangin ko para sa iyo? Kanina ho, yung mga namimit ko po dito, may mga Muslim, di ba ho? Kaya wala akong pasok ngayon sa Maynila dahil ho, may celebration ng mga Muslim ho, yung Eid al-Adha, ho, kanila pong sineselebrate. Pagka po sila kinakausap ko, mga kapatid, secretly ho, pinagpe-pray ko po sila that they will be enlightened, that they will know the Lord Jesus Christ. Kasi kailangan ho ng tao ng panalangin ngayon po eh. Pag may mga sakit ho, idulog natin sa pastor, sa mga elders. Nais ko lang po i-share ang sinasabi po ng Santiago, James chapter 5, verse 14 to 15. Kaya mahalaga ho yung nananalangin sa mga nangangailangan, yung lumuluhod at nananalangin, nakalagay po sa red highlight natin. Sabi rin naman ho ng Santiago 5:13, dito po sa 14 hanggang 15. In the book of James chapter 5, verse 14 to 15, look at the power of prayer, no? Kung kayo ay may sakit, sabi po dito, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng iglesia upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat, sabi ng verse 15, dito po sa James chapter 5 verse 15, sapagkat pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang kasalanan. Kaya, napakahalaga po ng prayer po sa mga elders, sa mga pastor, sa mga
church leaders po, pag kami humingi po ng prayer sa inyo, iluhod kaagad po at manalangin. Sabi po dito sa Santiago 5:14, kung kayo ay may sakit, no, ipatawag ninyo mga pinuno ng iglesia, sabi po dito, upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Minsan po kasi ang sakit ho, dala po ng kasalanan. Minsan po ang sakit po, dala po mismo natin dahil pabaya tayo. Minsan naman po ang sakit pwede pong hatid ng dyablo. Kaya kailangan ang prayer po, ma-discern natin ano ba ang cause ng sakit. At sa panalangin po, lalo na mga kapatiran sa Peace of Harvest, lapitan nyo po yung pastor, mga elders po, lapitan nyo po ang mga ministry heads. At kung may sakit kayo, malubang karamdaman, uulitin ko po ang ginawa ni Pablo, kailangan ho, nananalangin po tayo sa mga nangangailangan. Ang sabi po dito, siya'y lumuhod at nanalangin at pagkatapos humarap siya sa bangkay. Okay, wag na ho kayong lalapit sa mga bangkay ngayon. Ano? Ang mga panalangin nyo, patay spiritually na makakilala kay Kristo. May malubang karamdaman para sila'y pagalingin. At ang gagawin natin, gaya ng ginawa ni Pedro, siya'y lumuhod, nanalangin, at pagagalingin ng Diyos. Ang sabi po ng Santiago 5, dun po sa 15, pagagalingin ng Diyos ang lahat po ng mayroong sakit. Napakaganda mga kapatid, ano ho? Paggawa ng mabuti. Okay, mahalaga, pakikiramay. Pangatlo ho, pananalangin. Dito po sa pagkamatay ni Tabita, marami pong tinuturo sa atin, ano ho? At ikaapat at huli sa lahat, yung siyempre, yung pagsasampalataya sa Panginoon. Nung dinemonstrate po ni Kristo na si Tabita po'y bubuhayin po niya sa pamagitan po ni Pedro, siyempre, maraming nagimbal. Siyempre, marami po ang nasyak na ang patay po'y muling nabuhay. Sabi po dito sa Gawa 9:41 hanggang 42, or sa Book of Acts, chapter 9, verse 41 to 42, hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito ay nabalita sa buong Joppa, kaya't maraming sumampalataya sa Panginoon. Purihin po ang Diyos. So sabi po ni Pedro, dahil taglay niya yung kapangyarihan ni Kristo, Tabita, bumangon ka. Nawakan niya sa kamay, tumabi sa kanya, buhay na si Tabita. Inimbalsa mo na nga, nilinis na yung katawan eh. Nandun na, naglalamay na, nasa taas na po ng bahay. Ano? Pero nung nakita ng mga byuda, tuwang-tuwa sila, nakita ng mga hindi pa mananampalataya, lalong dumami po yung nagkaroon ng faith kay Kristo. Kaya nga, sabi po ng Hebrews, mahalaga po yung kung ano po yung faith. Ano ho? Sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1, now faith, is the substance of things that are hoped for and the evidence of the things that are not seen. Ayan. Yun po ang ibig sabihin ng pananampalataya dahil hindi nila inaasahan na mabubuhay ang patay. At hindi naman nila nakita si Kristo, nandoon lamang po si Pedro. Si Pedro ang ginawang kasangkapan ng Panginoon. Nais ko po sanang basahin sa inyo ang sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1 sa Tagalog, kasi in English, it is the substance of things that are hoped for and the evidence of things that are not seen. Sa Tagalog po, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ito po'y pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. We believe, yung mga byuda, they believe in the power and the resurrection of Christ. Kayang buhayin po si Tabita at si Tabita po'y nabuhay. At ito po'y katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nila nakikita. Wala naman si Kristo doon. Nandoon na po sa langit. Wala na po ang ating Panginoon. Kasama na ng Diyos. Wala na rito sa lupa. Pero nananampalataya ang mga byuda, nananampalataya ang mga taong nakasaksi roon na kaya ni Kristo silang buhayin. Kaya yun po. At ang sabi din naman po dito sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po pag wala kasi yung pananampalataya, katulad ng mga byuda at ng mga tao po roon, kundi sila naniwalang ang Diyos ang bumuhay po kay Tabita, bali wala.
Kaya ang sabi po ng Hebrews 11:6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat din namang sumampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Ano po ang gantimpalang nakuha ni Tabita? Yung pong buhay, binalik sa Kanya ng Diyos. At dahil po rito, nakita natin, nakapagbigay ng kaluguran ang mga byuda, nakapagbigay ng kaluguran po si Tabita, dahil nga mapagkawang gawa siya, gumagawa siya ng mabuti, nabigyan ng kaluguran ni Pedro ang Panginoong Hesus dahil naging instrumento po siya ng pagkabuhay na mag-uli po ni Tabita. Kaya sabi po ni Sister Soli, hold on to your faith. Yan po pinangahawakan ko rin, Nanay, kahit malayo po ako sa inyo ngayon. Ako po ay humahawak sa mga panalangin po ninyo. Ang ganda ng sinabi po ni Nanay Soli, ano? Hold on to your faith. Amen. Ayan. Andito po kayo. Sabi din ni Sister Irma, ang walang sawang paggawa ng mabuti sa takdang panahon ay aani. Magandang gabi po kay Sister Joria Manuel Cruz, kay Sister Jessa Tagal. Kamusta na po dyan din kay Sister Sally at lahat po. Sabi ni Sister Irma ulit, huwag magsasawa sa paggawa ng mabuti at sa takdang panahon ay aani tayo kung di tayo magsasawa sa paggawa po ng ating kabutihan. Ayan. Kaya, kamusta na po kayo? Lalong-lalo na po si Sister Maribel Ray Buenan. Ayan, kamusta na po kayo? Magandang gabi po. Ako'y nagnanais na makapiling po ulit kayo sa church service natin. Bagaman ngayong linggo po, kami po'y aakyat po ng Puray. Panalangin nyo po, makauwi po ako ng linggo po ng Sabado po ng gabi. Dahil kinabukasan ho ng alas 7 po ay aakyat naman po kami ng Puray. Dating ko po ng gabi ay alas 7 po ng Sabado. Nasa Maynila na po ako. At alas 6 naman po ay aakyat po kami ng Puray. Miss na miss ko na po kayo dyan sa Puray. At wag nyo pong, huwag kayong mag-alala. Loloobin po ng Panginoon yan dahil meron na po tayong mga na-print out. Ayan po. Magandang gabi din po kay Brother David. Ayan po, si Balong. Magandang gabi kay Sister Leia, kay Sister Linda Pineda, Erlinda Pineda. Kamusta ho? Salamat po sa panonood ng mga story natin. Magandang gabi po sa inyo. Ayan. Kaya marami tayong natututunan, ano ho. Sabi nga po ng pinag-aaralan natin, patuloy po ng paggawa ng mabuti, patuloy na pakikiramay po sa kapwa, patuloy po na atin pong yan nga ho, no, na panalangin ang mga nangangailangan. At ikaapat, pinakita po sa atin dito dahil po sa ginawa po na pamamahayag po ng salita ng Diyos, gumaling po at nabuhay po ito pong si Dorcas. At dahil po si Dorcas po, si Tabita po ay nabuhay ng ating Panginoon, yun na nga ho, marami po ngayon ang nanampalataya. Ayun, di ho ba? Marami ang nanampalataya. Kaya yun po ang pinakamahalagang gawain doon eh. Bakit ho nagkakaroon po ng mga patay na binuhay? Bakit ho si Lazaro ay binuhay po nung panahon ni Kristo? Bakit po ito pong anak ni Jairus na namatay na binuhay po? Bakit ho kaya yung pong anak ng byuda sa Nain binuhay? Bakit po kaya ito mga kapatid si Dorca o Tabita binuhay? Iisa lang po layunin. Tumatag ang ating pananampalataya na gaya po ng sinabi po ni Nanay, hold on to your faith, living in God's promises that His time, He makes all things possible. Yan. Tama po yung sinabi ni Sister Linda. We hold on to the promise of God. Mahalaga pong pinanghahawakan natin ngayon ang pangako po ng Diyos. So wag natin kakalimutan, ano bang natutunan natin sa pagbangon po ni Tabita? Si Tabita po ay isa lang na dumaan na karakter sa Biblia. Pero nagtuturo ito na tayo gumawa ng mabuti sa kapwa. Nagtuturo ito na tayo makiramay po, lalong-lalo na sa mga tumatangis. Nagtuturo po ito na tayo lumuhod at manalangin. At higit sa lahat, sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos at paggawa natin ng mabuti, dumami po ang mananampalataya kahit hindi na hubuhayin yung patay sa panahon natin ngayon. Yun po ang itinuturo po ng
pagkabuhay po nitong si Tabita o pagbangon ni Tabita. Ayan. Kaya magpapasalamat tayo sa Panginoong Diyos. Ayan. At bilang pangwakaso, mga kapatid, dati ho kasi tayo, katulad din tayo ni Tabita, namatay tayo, pero ang kamatayan natin spiritual eh. Hindi na ako naniniwala na panahon pa ngayon na ang mga bangkay ay bubuhayin eh. Ang binubuhay ng Panginoon ngayon, mas malalim. Mga spiritual na patay. Kaya sabi po ng Colossians 2:13 hanggang 14, sabi po ng Colossians chapter 2 verse 13 to 14, kayong dating patay dahil sa kasalanan. Yan po ang binubuhay ng Diyos ngayon, mga patay sa kasalanan. Kayong dating patay sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli, ayon sa kautusan, ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Tatandaan po natin, tayo napatay sa kasalanan, binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Sana po mga kapatid, tignan natin na ang pagbubuhay ni Kristo, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ay pagbubuhay po sa mga nangamatay sa kasalanan. At dahil tayo po ay nakipag-isa kay Kristo, tayong mga Lazaro spiritually, tayo mga Eutiko spiritually, tayo na katulad ng anak ni Jairo namatay spiritually, katulad din naman ng anak ng byuda sa Nain namatay spiritually, at katulad po nito inimbalsa mo na ito pong si Tabita o si Dorcas, lahat tayo ngayon nanggaling po sa kamatayang spiritual. Namatay tayo dahil sa kasalanan, pero sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binuhay na mag-uli tayo spiritually ng ating Panginoon. Muli, magandang gabi po sa bawat isa. At ako po ay nagpapasalamat sa mga prayer ninyo. Salamat po kay Sister Leah. Sinamarize lahat ni Sister Leah. Andyan po si Sister Menchi, Sister Crisel. Kamusta po kayo lahat? Ako po ay natutuwa lang dahil meron ako ditong 20 pesos na guyabano. Kakainin ko po. At 40 pesos po na saging. Talagang piece of harvest Kaya talagang very thankful ako. At ito po yung mga, hayaan nyo muna akong magyabang ng kaunti sa mga kakainin ko. Ito po yung 1 kilong piko ba to o manggang kalabaw, hinog, hindi hinog sa kalburo. O mga kapatid, magkano to? Ewan ko, mahal, 90 pesos. Ayan. Ang guyabano ay napakamura eh. Andito baon-baon ko yung mga prutas ko. Kasi piece of harvest po tayo, Ayun po. Nagpapasalamat po ako sa mga prayer po ninyo. Hopefully po, makasama na po ako bukas kasi medyo pag umaga talaga, pakonti-konti, kailangan mo pang umakyat po talaga doon po sa medyo mataas na lugar. Baka po mahulog naman po tayo roon. Kaya panalangin nyo po, malakas yung signal bukas para muli po ay magkasama-sama po tayo sa atin pong prayer meeting tomorrow. Salamat po ng marami sa inyo. Tayo po ngayon ay dadako na sa atin pong panalangin at maraming salamat po sa Panginoon at hindi po nakat ang atin pong pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Ama naming makapangyarihan, muli po niloob nyo po na makapagpahayag po ng salita ng Diyos kahit ako po ay nandun po sa dulong-dulo po ng Mindanao, dito po sa Sarangani. Salamat at sabi ng mga kapatid, malinaw daw po Panginoon ang pagpapahayag po ng salita ng Diyos. Maraming salamat po Panginoong Ama sa lahat ng pag-guide nyo po sa amin, lalo't higit po Panginoong Ama sa inyo pong mensahe na pagbangon ni Tabita, patuloy kaming gumawa ng mabuti, makiramay sa kapwa, patuloy na lumuhod po at manalangin sa mga nangangailangan at lalo't higit po palaganapin namin po ang salita ng Diyos sa aming bibig, sa aming gawa para marami pong manampalataya sa inyo. Kami po ay kami po ay patay dati sa kasalanan, ngunit sa pakikipag-isa kay Kristo
ay muli nyo pong binuhay. Salamat po, Lord. I-recognize nyo po ang lahat ng mga panalangin ng mga kapatid, lalo't ako po, Panginoon, ay naririto po sa malayong lugar. Magkakaisa pa rin po kami ng diwa at ng panalangin. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoong Ama, dahil sa enjoyment, dahil po sa matagumpay po na layunin po ay isa ko po ang UST Manila at ang UST General Santos City po sa mga layunin ng pakikiisa po namin. Salamat po, Panginoon Diyos, at sa muling pagbabalik ko sa Maynila sa Sabado po ng gabi, kasihan nawa po ako ng banal na Espiritu at malayo nawa po ako sa mga aksidente po at bigla ang kamatayan. Salamat po, Panginoon, sa enjoyment sa mga murang bilihin po dito. At panalangin ko rin po, ingatan mo po ang aking asawa, lalong-lalo na si Marlene po at ang buong sambahayan ko. Sumaami nawa ang protection, gabay, patnubay po at lalo tigit ang iyo pong makapangyarihang kamay. Muli po, maraming salamat. Ito po ang aking pagsusumamo at panalangin. Sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Muli po mga kapatid, magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Sana ho, ma-share ko po yung mga prutas po at kumain po tayo dahil ako po'y kakain ngayon po ng guyabano. Magandang gabi po. Sumaati nawa po ang pagpapala ng Diyos. Gabayan nawa po tayo ng kanyang pag-ibig, kaligtasan at ng patuloy na pag-iingat. Mahal na mahal ko po kayo. Magkita-kita po tayo sa puray po kung loloobin ng Panginoong Diyos this coming Sunday. Pagpalain po tayo at sumaatin po ang kapayapaan ng Diyos. Magandang gabi po sa bawat isa.